Isang mapagpalang araw mga kapuso, magdoble ingat. Yan ang bilin ni Greg kay Paulo, na wag hayaang mabulgar ng katotohanan kay Marge tungkol kay Ashley. Pero ang bilin na iyon ay parang usok lang na tinangay ng hangin dahil sa isang simpleng pagtatalo, si Thea mismo ang sumira sa lahat. Sa gitna ng init ng argumento, nabitawan niya ang lihim na matagal nilang itinago na hindi anak ni Edward si Ashley at si Paulo ang tunay na ama nito. Parang kidlat ang tama kay Edward nito sa isang iglap, nabura ang lahat ng paniniwala niya. Ang batang inaruga niya mula ng sanggol, ang itinuring niyang sariling dugo, hindi pala sa kanya. At mas masakit pa, ang taong dapat sana'y kakampi niya, ang sarili niyang kapatid, ang siyang nagtaksil sa kanya. Doon nagsimulang magliyab ang galit ni Edward. Hindi na iyon simpleng sama ng loob. Isa na itong bagyong handang sumira ng lahat ng haharang. Hinarap niya ang ama niyang si Greg. Lahat ng tanong, lahat ng galit, sabay-sabay niyang ibinuhos. Pero sa halip na umamin, nagkunwari si Greg na walang alam. At doon tuluyang sumabog si Edward. Sa unang pagkakataon, sinagot niya ang ama niya. At nang akmang mananapak na si Greg, ay inunahan niya nga ito. Isang suntok ang gumuhit sa pagitan nila. Isang linyang hindi na kayang burahin pa. Habang nagkakagulo, agad na nagpadala ng mensahe si Thea kay Paulo. Kailangan nilang umaksyon. Kailangan nilang pigilan si Edward. Pero sa kabila ng dulo, nanginginig si Paulo. Hindi niya alam kung paano sasaluhin ang pagbagsak ng lahat. Napansin iyon ni Marge at iba ang kilos niya. May itinatago ito. Tinanong siya ni Marge, pero ang sagot niya lamang, trabaho. Isang mahalagang kliyente ang maaring mawala. Ang kasinungalingan, napilit niyang pinapaniwalaan kahit siya mismo hindi na kumbinsido. Lalong nabahala si Marge. Hindi siya mapakali. Pari niya ay may mali. Kaya naglabas siya ng saloobin sa kanyang kaibigan. Pilit na inuunawa kung ano ang hindi niya makita. Samantala, si Ashley nadamay sa gulo ng matatanda. Nang makita niyang nag-aaway sina Edward at Thea, tumakbo siya papalayo. Dumiretso siya sa ospital. Sa tanging lugar na pakiramdam niya ay ligtas siya. Dito nga kay Marge. Sa ospital naroon si Jasmine. Akala ni Ashley simpleng pagdalaw lang iyon. Hindi niya alam na sa loob ng silid na iyon, may mas mabigat pang laban na haharapin. Ayon sa doktor, iisa na lang ang natitirang paraan para mabuhay si Jasmine. Ito ay ang bone marrow transplant at kailangan ng kapatid na magmamatch dito. Tinanong ng doktor si Paulo kung may iba pa siyang anak. Bago pa siya makasagot, ay mabilis na sumingit si Marge. Wala. Pero sa loob ni Paulo, bumigat ang katahimikan dahil alam niya ang totoo. May isa pa. At ito ay si Ashley. Ibig sabihin, magkatugo sina Ashley at Jasmine. At ang buhay ni Jasmine, maaring nakasalalay sa batang hindi pa alam ang tunay niyang pagkatao. Doon nagsimulang umikot ang mundo ni Paulo sa isang desisyon na hindi niya matatakasan. Kung mananatili siyang tahimik, maaring mawala si Jasmine. Pero kung aamin siya, mawawasak ang lahat. Ang pamilya, ang tiwala, ang katauhan nilang lahat. At paano nga si Marge kapag nalaman niya ang totoo? Si Ashley ay anak ni Paulo kay Thea. Ano ang uunahin niya? Ang galit? Ang sakit? O ang buhay ng sarili niyang anak na si Jasmine? Isang ina na nasaktan? Isang asawang niloko? Isang pusong pinagpipilian ang tama at ang damdamin? Habang umiigting ang lahat ay may panibagong apoy na magbabadyang sumiklab. Ay nakakita kay Paulo. Binabayaran ng piskal para hindi matuloy ang kaso kay Thea. Isa na namang kasalanan ang pilit na nililibing. Pero huli na ang lahat dahil ang katotohanan ay unti-unti nang umaahon. At kapag tuloy na itong sumabog, walang matitirang buo. Lahat ng lihim, lahat ng kasinungalingan ay sabay-sabay na magsisilabasan. At sa gitna ng lahat, isang tanong ang nananatili. Hanggang saan kaya ang kayang isakripisyo ng isang magulang para iligtas ang kanilang anak? At sino ang handang masira para lang may mabuhay?